ko na matagal ang araw ng pagpo-propose. And sana mag-went well yung lahat ng preparation, yung mga tao, masiyahan. And especially yung birthday girl, yung si baby, Angelica Villarama. Sana matuwa ka, masiyahan ka, sana basta mapasaya ka namin sa araw na to. Sana mag-gift ka sa proposal. Yung sa proposal, from January, nag-iisip na ako. Yung mga katrabaho ko, tinatanong ko saan ako pwede umorder ng ring, ganito, anong klaseng proposal yung pwede kong gawin. And magkano, sabi ko. So, nag-pray ako. And yung provision naman ni Lord, naging okay. Nag-open to si Damil. Before kasi, gusto ko river adventure. Medyo cozy siya talaga, napakamahal niya. Kaya nag-pray ako. Nakita ko to, nag-try kami, nakausap namin may-ari nitong The Mill House. And willing naman siyang magbigay ng malaking discount. Meron nagka-hint lang ako kasi nung time na kumuha kami ng bag, yung bag na gagamitin ko nga today dahil birthday ko. Though, every birthday ko naman, ginagawa niya namang special kasi gano'n. Pero kanina sa car, wala akong bulaklak. Sabi ko, wala akong bulaklak ngayong birthday ko. Dati, laging tuwing birthday ko, meron akong bulaklak. Even pag mag-aaway kami, meron siya laging pa-flowers. Tapos sabi ko, napaka-busy naman niya. Pero parang nagkakahint na ako kasi yung cater na tito niya, sabi niya, ganito, mamaya na tayo mag-usap. Tapos doon nga yun sa bag, tapos sabi niya, Dad, ito yung magiging future wife ni Paolo. Tapos sabi ko, bakit kaya nalaman to? Tapos even, di siya ina-allow na umuwi maaga. Tapos bigla nito sabi niya, papaalam ako maaga ko uuwi. Tapos iyon, tapos prepare siya ng kapagsuot siya ng white na polo. And bumili kami ng white dress. Sabi ko, ayoko ng white dress. Sabi niya, hindi. Kaya yun, parang nagkahint ako. Pero ayoko pa rin mag-expect. Baka mabigo ako. Kaya yun. Kaya nung hiningan ako ng speech kanina, sobrang nasa cloud 9 pa ako. Hindi ko pa alam yung sasabihin ko. And hindi ko in-expect yung family ko nandito at saka yung family niya. Dahil sabi ko, i-take out na lang tayo ng food kasi nga para sa family namin. Baka pagod sila, di na sila magluto ng dinner. Sabi niya, ayaw niya mag-reply. Kaya narinig ko rin yung sasakyan namin kanina dumating. Kaya parang sabi niya, ganun siya. Siguro shock siya na parang yun, nagkakahint na nga ako. Tas ayaw niya akong pagpuntahin sa bathroom. Dahil yung bathroom pala, doon sila nagtatago. Kaya yun, ang tagal ko tuloy nakababa kasi sobrang full na yung bladder ko, ihina ako. Yun lang. Pag-iihin ako. Nakita ko late talaga dumating. Sabi ko, yari. Kwento mo muna dun sa may kotse. Kaya pala dinadala ko ni Justine. Best friend ko kasi nung college. So, yun. Naging okay naman. July 2015, nakita kita dahil kay Jello. Naging kaklase ni Jello si Kenneth. And yun, sabi ko, gusto kitang i-add sa Facebook hanggang sa chinat kita. Hindi naman ibig sabihin dahil sa Facebook lang tayo nagkakilala. Hanggang dun lang yun. And yun nga, 2 weeks ako naghintay bago mo ako i-accept. And hanggang sa nagka-chat na tayo, nagre-review ka Eka, pero na-feel ko na parang gusto mo rin naman akong kausap.
Kaya hindi mo rin mapigil sa sarili mong ibigay yung number mo. Pero sabi mo nga, bawal pa kasi nag-aaral ka nun, 4th year college ka. Pero kahit medyo bawal nun, tago yung relationship natin na minsan lumalabas tayo, kumakain tayo. Pag may nakita kang kamag-anak, nakasakay ka sa Mio, yari tayo, susumbong tayo kay mama, kay daddy. Pero dahil sa pinag-pray kita and dumating ka, thankful ako kasi binigay kasi ni Lord sa akin. Ikaw yung babae na kahit sabihin mo na busy, nagre-review sa board, binigyan mo ako ng oras, binigyan mo ako ng importansya. Na wala yung mga kaibigan ko dito. Si Jake, yung iba namin kaibigan nasa abroad. Sabi ko, gusto ko ako mag-propose, nandito kayo. Kaya may Google Meet. Hello sa mga kaibigan kong nasa abroad. Sa mga kaibigan mo rin na nasa abroad, nandyan sila. Sila Ma'am Au. Naghihintay sila sa atin makapunta doon pero hindi mo na willing ni Lord. Kaya inip na inip ka na ato, mag-propose ako kaya ginawa ko lahat. Ngayon, sa provision ni Lord, siyempre, pag sinabi kong gusto ko din naman, gusto ko din. Kaya wala nang maraming sabi-sabi. Baka nagugutom na sila. Mayroon pa akong surprise. Happy birthday. Di na ako magtatanong ng will you marry me? Marry me na. Wait lang, hawakan mo muna. Luluhod muna ako. Ang tanong, nakalimutan ko na kung saan ko lalagay yung sing-sing. Inip na inip ka na eh. Pero Angelica Villarama, lagi tayong nag-aaway, lagi tayong naghahatampuhan, pero alam ko naman di natin kayang tiisin yung isa't isa. Yung meron tayo ngayon, no last year, pandemic, nawalan tayo ng trabaho, pero nagkaroon tayo ng opportunity ulit makapagtrabaho. And yung buhos ng blessing ni Lord sa atin ay ganun, nakabalik tayo sa trabaho sa gobyerno, nakabalik ako sa Kapitolyo, ikaw, government employee ka na din. And I think this is the time na tanungin ko na sa'yo to. Will you marry me? Ha? Ayaw mo ba? Ayaw mo ikaw, pagbabayarin ko nito. I love you. Thank you din po sa presence ni Mayor Ferdy. Hello po. Sa kanya pong may bahay. Nagbibiruan na nga po yung mga kaibigan ko dito. Idiretso na po kaya namin, Mayor. Mabibigla po sila, tita. Thank you po, Mayor. Thank you po. Thank you po. And yun po, ino-offer ko po, and sinasabi ko rin po sa magulang ni Angelica, gusto ko na po talaga siyang pakasalan, and yung oo po niya is na-receive ko na sa mga magulang ko. Yung blessing po ninyo ay mahalaga po sa aming dalawa. Na talagang pag may blessing po ng magulang, alam po namin nandun po yung paglago din po ng buhay po namin. Ikaw naman, B. Hindi pwede. Sige na. Ayun po, thank you, nakapunta kayong lahat. Sobrang na-appreciate ko, nandito kayong lahat. Sila mama. Tapos sabi ko, saan kayo pupunta? Sabi niya, di ba masamang mag-toothbrush, masakit lang ngipin ko. O sa sobrang na-appreciate ko, mahalaman ko kayong lahat. Po, iyakin po kasi to, pero yun po, sana thankful din kami sa mga kaibigan namin na nandyan. Mamaya tatanungin namin kayo kung anong i-message nyo naman kay Angelica bilang birthday din niya. And yun, maraming salamat po. Pwede na po tayong umupo, pwede na po tayong kumain, and magpakabusog po tayong lahat.
kwento lang about this proposal. Ano yung Ah. alam niyo? Mauna. Hindi, ako kasi talaga kaibigan ako ni Paolo. Magkaklase kami nung sa college. Tapos, baka maiyak ako eh. Hindi kasi kasama ko talaga siya simula nung nung college. Pagka break time namin, lilibre niya ako ng ng chichaw. Tapos libre ko siya ng buko. Yun na yung lunch namin. Then nung nagtrabaho naman kami, sabay din kami nagtrabaho sa sa Makati. Same din yung inuwian namin kondo. Tapos nga fast forward, nagtatrabaho na kami. Pandemic. Tapos nawalan siya ng trabaho. Nag-resign pala, di pala nawalan ng trabaho. Nag-resign and then nag-business siya yung pasabay. Tapos nagsasabi siya sa akin lagi na parang magse-settle down na siya. Hindi sabi ko, sige, pagka nagplano ka, sabihan mo ako. Sinabi niya sa akin, nagpaplano siya. Hindi naman ako pwede kasi busy din ako sa work. Tapos sabi niya, pre, samahan mo, hanap tayong sing-sing. Hanap tayo ng venue. So nagbigay naman ako ng mga venue sa kanya pero di namin napuntahan kasi nga may pasok din ako. So yung kaninang impromptu. Naisip ko lang din kasi hindi rin alam nung parents ni Pao kung paano i-delay kasi wala pa yung parents nga ni Angelica. So yun ang naisip ko. At least yun yung contribution namin dun sa proposal ni Paolo. Ikaw, ano masasabi? Actually, kaya ko lang nakilala si La Paolo dahil sa kanya kasi nga friends sila nung college. Tapos, yun, naging friend ko na din si Paolo. Si Angelica, yun, parang nakakausap ko na din siya dati. Tapos, ayun nga, kanina, bigla na lang namin naisipan na, sige, tayo na yung maglito sa kanila kasi natataranta na yung mami ni Paolo tsaka yung daddy niya. Pero, ayun, parang okay na. Congrats, guys! Message, nasa lang. Message for them. Una, si Angelica, happy birthday. Ayun, happy birthday, Angelica. And then, sana maging strong pa rin kayong dalawa. Si God pa rin ang nasa center ng relationship nyo. And sana huwag kayong magbago, huwag kayong makalimot sa pinanggalingan nyo. So, parang graduation, parang yan, na-accomplish na nila yung part ng buhay nila na magkasama sila. So, sana magtuloy-tuloy. Congratulations, Pao and Angelica. Ayun, ganun din, congrats, Pao and Angelica. Sana gawin nyo pa din si God yung maging center ng relationship nyo. Huwag kayo masyado mag-aaway. And, ano ba? Paolo, happy wife, happy life. Congrats! Peace out! Kwento lang about sa proposal mo. Actually, 1 month ago, lumabas kami dito sa may Bustos. Tapos, bigla lang niya tinuro, pre, etong resto, dito na ako magpo-propose. Tapos mismo sa birthday ni Angelica. Sure na yun. Kasi tagal na rin kami, sabi niya. Kaya yun. Tapos, sa GC namin, yung church namin na nasa ibang bansa, lagi niya kami kinukulit na, pre, magpo-propose na talaga ako. Tapos, panoorin nyo. Yun. Tapos, eto na, yung birthday ni Angelica. Ayun. Biglang iso-surprise daw niya. Kaya, sure na dito na siya nag-propose. Okay. Tapos, message mo kay Paolo. Ngayon na-engage na. Ayun, message ko sa inyong dalawa, lagi lang kayong mag-give and take, syempre. Sa buhay, laging may mga pagsubok. Pero, kita ko naman na mahal niyo yung isa't isa. Saka, halos nalagpasan niyo naman yung mga pagsubok na nagdaan. Syempre, pagka kwento nyo, talagang maraming part na may mga pagsubok. So, ayun, sigad naman kasi yung center nyo, kaya alam ko na kahit anong pagsubok, makakaya nyo. Kaya ayun, congrats, Paula and Angelica.
sa proposal, last month sa akin nasabi ni Paolo na magpo-propose siya. So sabi ko, oh talaga? Sabi ko, yes ka ako at least. So nasa, ano naman na kayo, nasa age na kayo, which is 26 na si Angel. So di ba, alam naman natin yung mga babae, pag umiidad na ng mga 30s, ano na yun sabi ko, pag-graduate na yan, sabi nga ni Angel, Mama, mag-aasawa na ako kasi expired na yung matris ko sabing ganon. Which is totoo naman lagi nila na sinasabi ni Angel. So sabi ko, sige ako Paolo, kung ano yung maitutulong ko, sabihan mo lang ako. So kay Paolo, ayun, update siya ng update sa akin. Then sabi ko, okay ako, okay. Siyempre mahirap naman ko try yun. Sabi ko sa kanya, Paolo, huwag masyadong mahal yung yung economy lang. Kasi syempre may kasal pa, magpa-family kayo. Sabi niya, hindi ate, okay lang yun. Sabi niya ganun. Kasi talagang pinaghandaan naman na niya. So, ayun, hanggang sa nakapili na daw siya ng venue, nakapili na raw siya ng ate, yung singsing, ano bang size? Tulungan mo naman ako. Minsan naghubad ng singsing si Angel. Sabi ko, galing anong size nung singsing mo nga pala? Sabi niya, ate 7 So, hindi na ako nahirapan na kuhanin yung singsing niya para malaman ko kung ano yung size niya. So, sabi niya, ate 7. Okay ka. Sabi ko, halo, 7 daw yung singsing. Sabi ko, gano'n. Tapos, mga 1 week before, sabi ko, Paolo, okay na ba? Sabi niya, oo ate, na-organize ko na. Okay na. Tapos, kahapon, kaninang umaga, nung last week, sabi niya, ate, may alam ko bang letter na may ilaw? Sabi ko, sige, titingin kita sa Lazada. Yun, nakalimutan naman niyang ipa-check out sa akin. Sabi niya, ate, nataranta na ako. Hindi ko na nakalimutan ko talaga pa-check out. Sabi ko, sige, hanapan na lang kita ng balloon. Okay ka na ba ngayon? Sabi niya, ate, may problema ako yung balloon Sabi ko, sige, ipaparush natin. Kaya kaninang umaga, ang totoo niya, narush lang talaga yung balloon niya. Tapos kanina habang nagpe-prepare kami, so walang kaalam-alam si Geleng na kami aalis. So, si Paolo sabi niya, ate, ikaw na bahala. Sabi ko, sige, basta iligaw mo lang si Geleng para susunod kami na lang yung pupunta doon sa venue. So, yun nga. So, nakita ko naman, excited si Paolo. Sobrang busy talaga niya. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya, ano yung uunahin niya. Natataranta talaga siya. Sabi ko, Paolo, okay ka lang ba? Sabi niya, ayun, hanggang ginabi na siya ng uwi kagabi, 11 p.m. na kakaayos. So, yun, lahat na yun, hindi alam talaga ni Geleng. Wala siyang, yung parang hindi niya alam na mangyayari yung na to. Kasi sabi nga niya, ate, kung wari birthday lang. Kasi ko, oo, sige lang. Tapos, ayun nga, nagulat nga din si Angel. So, ewan ko ba kung nagulat ba siya talaga or hindi kasi parang gusto na rin niya talagang mag-asawa, hindi lang naman talaga niya masabi. Siyempre, iniisip din niya si mami at si daddy. Yun lang, pero happy ako sa kanila. Sana magtagal yung marriage nyo. Kasi, dati, 16 lang ako nagsawa. Siya ngayon is 26. So, na-break na niya ng 10 years. Sabi ko, okay na yan. Pwede na yun ka. So, good luck sa inyong dalawa at wish you all the best. Good luck. Ngayon, engaged na sila. Sa akin naman, napag-aral ko naman sila na may maganda na silang hanap buhay. Nasa sa kanila naman yun. Wala namang problema sa akin. Total na nga, nasa edad naman sila. Saan sila masaya, saan sila maligaya, okay lang sa amin. Para sa akin, huwag lang naman, mahalin lang niya yung anak ko. Huwag lang niya sasaktan. Okay na yun, nasa edad naman sila. Noong una, ayaw ko pang pumayag kasi parang hindi pa time dahil may pandemic. Pero talagang mahal ng anak ko si Angel, kaya pumayag ako. Pumayag na kami. Wala naman kami magagawa pag gusto na niya Tsaka kung ano gusto ko sa kasasaya niya, yun ang gagawin. Ngayon po yung message niyo po kay Paolo ay dahil engaged na po sila. Baka po may advice kayo or message po kayo. Para kay Paolo sa kay Angel, kayo ay pareho ng matured. Alam ko na yung decision ninyo ay pinag-pray nyo mabuti. Kaya nandun yung blessing namin ng daddy mo sa inyong dalawa. Kaya pinag-pray namin na sa darating na mga taon na magiging magkasama kayo ay una ang Panginoon at ang pagsasama ninyo ay magiging maayos. Mahal namin kayo. Wala rin ang kasabihin ko.